Pagkatapos ng 5 araw na paglilibot sa syudad, nakalabas si Agatha sa isang malaking kumpanya na may hawak na malaking pag-asa. Hindi na niya mabilang kung pang ilang kumpanya itong pinasukan niya. Umuwi siyang pagod, ngunit hindi siya pwedeng magpahinga dahil may inuuwian siyang anak na 3 taong gulang. Siyang naging rason kung bakit nililibot niya ang buong syudad araw-araw upang kumayod. Kinabukasan, nag-ring ang phone niya. Agad niya yung kinuha. "Good morning, ito po ba si Miss Amanda?" Tanong ng babae. "Ako po, ma'am." Sagot niya nang nakahiga pa rin. "Pinapatawag na po kayo sa Department of Finance. Ngayon na po ang interview. Agahan niyo po sana dahil abala ang lahat ngayon sa kumpanya," sabi ng babae. Sumabog sa tuwa si Agatha at mabilis na nagbihis. Hindi na niya hinintay ang anak na magising. Total, nandoon naman ang kapatid niyang babae na nagbabantay sa anak niya. Pagdating niya sa kumpanya ay sinamahan siya ng receptionist sa magiging boss niya. Nagulat na lamang si Agatha dahil may mga tasks na palang gagawin. Niwala man lang interview. "Busy masyado si Ma'am Angela dahil sa project ng CEO. Good luck na lang sa trabaho mo," sabi ng receptionist at agad nang umalis. Nakapagtapos nga si Agatha ngunit tambay naman siya ng 3 years upang magdalang tao at mag-alaga ng bata. Wala pa siyang experience sa ganito. Tuloy ay kinakabahan siyang magsimulang mag-analyze kung anong gagawin. Sa kabila ng lahat, madali lang naman siyang makaintindi kaya nagets din niya ang gagawin. Nangiti na lamang si Agatha. Ang importante ay may trabaho. Mas mahirap ang mag-round ng mga kumpanya at araw-araw na lamang aasang may dumating na milagro. "Dumating na si Sir Lim. Galit na galit siya," narinig niyang sabi ng ibang mga empleyado. Ifinokus na lamang ni Agatha ang sarili sa pag-unawa sa nasa harapan nitong laptop dahil kailangan niya pang pag-araling mag-isa ang gagawin sa mga papeles na yon. Ngunit ang kaninang maingay na mga kasamahan niya sa opisina ay biglang natigil. Hindi katagalan ay may malalakas na yapak ng sapatos ang narinig niyang papasok sa loob. Dahan-dahang itinaas ni Agatha ang ulo upang tingnan kung anong ingay na yon. Nakita niya ang naunang papasok na mga lalaking nakasuot ng itim na damit na mukhang mga gwardya, pagkatapos ay isang pamilyar na mukha ng lalaki. Gwapo, matipuno ang katawan, matangkad at mukhang modelo. Pamilyar na pamilyar ang mukha nito dahil sa lalaking ito nagmana si Riza. Siya nga si Lim, ang kanyang ex-boyfriend. Bigla ay nanginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam ang gagawin, lalo pat dadaan si Lim sa gilid niya dahil doon patungo ang mga gwardya. Naghalo ang takot at inis sa loob-loob niya. Napakabilis ng pagtibok ng dibdib ni Agatha. Mabilis niyang ibinaba ang ulo at nagkunwaring nagre-research lamang sa laptop nang mapansing malapit na si Lim sa pwesto niya. Ngunit bigla ay tumigil ang mga yapak ng sapatos at naamoy niya ang napakapamilyar na amoy ng cologne. Nakita niyang may lalaking nakatayo sa kanyang likuran sa pamamagitan ng reflection ng laptop. Nandoon nga si Lim. Natatarantang aniya. Hindi magawa ni Agatha na lingunin ito dahil ayaw niyang makilala siya ni Lim. "Ang pagkakaalala ko ay may i-report kang papeles sa opisina ko kahapon. Kailangan ko yun ngayon. Bakit hindi ka makaharap sa akin, Eunice?" Strikto ang boses ni Mr. Lim. Napalunok siya. Malaki ang ipinagbago ng boses ni Lim. Ang dating malambing na boses nito noong college pa lamang sila ay napalitan ng malamig at buong-buo na boses lalaki. "Sir Lim, nasakit po mga papeles. Bagong empleyado po siya. Ako na lang po magdadala sa opisina mo." Mabilis na sabi ni Angela. Nakahinga ng maluwag si Agatha. Hindi pa rin siya makapaniwalang boss niya ang ex noong college.
Dalhin mo ngayon din sa opisina ko. Ang pinakaayaw ko yung kailangan ko pa talagang puntahan sa inyong mga trabaho nyo. Ayaw ko nang maulit ito, Angela. Dagdag ni Lim, pagkatapos ay sinundan na yon ng mga yapak na papaalis. Parang nabunutan ng tinik si Agatha dahil wala na roon si Lim. Nagagalit siya kay Lim dahil sa biglaang pag-alis nito noong siya ay nagdadalang tao pa lamang at wala man lang paalam si Lim sa kanya. Sa kabilang palad ay natatakot din siyang kuning bigla ni Lim si Riza sa kanya. Kaya naiisip niyang hindi na niya ipapakilala si Riza sa ama dahil ayaw niyang kunin nito ang bata. Isa pa, naiisip ni Agatha na baka may asawa na ito dahil yon ang bali-balita dati, bakit bigla na lamang itong nawala na parang bula sa panahon nila sa college. Lunch break na ito. Umaalis na ang mga kasama niyang empleyado sa kwarto upang kumain hanggang sa siya na lamang ang naiwan doon. Gusto niyang tapusin ang mga papeles. Bigla ay lumitaw si Angela at lumapit sa kanya. "Agatha, right?" tanong ni Angela sa kanya. Agad niyang hinarap ang manager. "Yes po, ma'am. May lakad ako mamaya. Hindi ko maibigay ang mga papeles na to kay Sir Lim dahil may meeting sa loob ng opisina niya. Ikaw lang ang nandito sa opisina kaya ikaw lang ang mauutusan ko. Paglabas ng mga bisita sa opisina ni Sir, ay ibigay mo to sa kanya. Sabihin mong ito ang pinapagawa niya sa akin." Utos ni Angela. Napakagat na lamang siya sa kanyang pang-ibabang labi. Hindi rin naman niya pwedeng hindi sundin ang utos ni Angela dahil ito ang nag-hire sa kanya. Pasalamat na nga lamang siya at mabilis siya nitong pinapasok sa trabaho. "Mamayang hapon ay titingnan kong gawa mo kung bagay ba sa iyong trabahong ito, Agatha. Mabigat ang dinadala mo dahil nasa finance department tayo. Pagbutihin mo yan." Dagdag pa nito. Mabilis na lamang tumango-tanong si Agatha. Pasalamat na lang talaga siya dahil may tumanggap pa sa kanyang trabaho. Ang ganitong trabaho ay may sapat ng sweldo para sa kanya at sa anak niya, kaya titiisin na lamang niya kung ganito ba kastrikto ang boss niya. Paglipas ng ilang oras, nagsilabasan na nga ang mga bisita ni Lim. Ang opisina kasi ng CEO ay nasa likod lamang nila. 2 pinto ang lalagpasan upang marating yon. Ang opisina nila ay parang crowd lamang sa CEO. Malakas siyang nagbuntong hininga, tsaka kinuha ang mga papeles. Naiisip niyang ibababa na lamang ang mga papeles na ito sa lamesa ni Lim at sasabihin ang sinabi ni Angela pagkatapos ay aalis na. Kinakabahan pa rin siya nang kumatok siya sa pintuan ng CEO pagkatapos ay binuksan ang pinto. Nandoon nga si Lim at abala ito sa pagbabasa ng mga files. "Sir, ito nga po palang pinapasabi niyo kay Ma'am Angela," nakayukong aniya. Naramdaman niya ang titig ng lalaki. Ngunit alam niyang hindi siya magawang tingnan nito ng mabuti dahil masyado niyang naitago ang mukha niya. "Ikaw bang bagong empleyado?" tanong nito. "Opo, sir," sabi niya habang nakayuko pa rin at mabilis na lumayo sa lamesa pagkalagay ng mga papeles. "Bakit ka ba yukong-yuko? Wanted ka ba?" Halata ang iritang boses ni Lim. Natatarantang sabi ni Agatha. Hindi niya maipaliwanag bakit hindi niya magawang tumingin kay Lim. Kung sisasahin kita sa trabaho ngayon din, baka mamaya ay drug addict ka pala at napapasok ka rito. Sino nag-hire sa'yo?" Dagdag pa nito. Hindi na niya napigilan ang sarili dahil baka masisante nga talaga siya. Tumingin na siya ng mata sa mata kay Lim. At sa oras na pagtama ng mga mata nila, ay hindi niya naipaliwanag kung bakit bigla na lamang siyang naging emosyonal. Ngunit pinigilan niya ang sariling huwag maiyak. Halo-halong emosyon ang naroon. Napansin ni Agatha ang pagkagulat sa mukha ni Lim. Ilang segundo silang magkatitigan hanggang sa bigla ay tumunog ang telepono at mabilis yung kinuha ni Lim, habang si Agatha ay hindi na nagpaalam at mabilis na lumabas. Pinilit niyang kalimutan ang pagkikita nilang yon ni Lim at ipinofocus ang sarili sa trabaho.
Nang malapit nang matapos si Agatha sa trabaho, ay doon siya nakaramdam ng pagkagutom kaya bumaba siya sa may cafeteria ng building upang kumain. Habang kumakain, ay narinig niya ang dalawang empleyadong nagchichismisan tungkol kay Lim. Oo, be. Kaya nga abalang lahat eh. Bukas na raw ang photoshoot. Itong pinakamalaking project ni Sir Lim bilang CEO. Kunin ba naman si Arabel bilang endorser? Halos lahat na nga ng lalaki sa mundo mabaliw sa ganda at sexy ni Arabel eh. Bulong ng isang babae. Ganun ba? Wala kasi masyadong nasasagap na balita sa department namin. Kaya pala laging aligagang manager namin. Malaking project pala. Sa tingin mo ba walang something kay Arabel at Sir Lim? Naririnig ko rin yung issue eh. Madalas kaya rito si Arabel. Sagot naman ng isa pang babae. Feeling ko nga rin ni meron. Ang sweet-sweet masyado ni Arabel kay Sir Lim. Feeling ko nga mag-fiancé sila. Madalas daw silang nakikitang nidi-date. Kinikilig pang sagot ng isang chismosa. Hindi na kinaya pa ni Agatha ang pakikinig, kaya lumayo na lamang siya. Ngunit parang nawawala na siya ng gana. Hindi niya maipaliwanag. Galit siya kay Lim, ngunit bakit parang may kirot pa rin siyang nadarama pagkatapos marinig ang lahat. Mabilis na umikot ang oras. Pagkatapos makita ni Angela ang trabaho ni Agatha, ay natuwa ito dahil madali lang matuto si Agatha at mabilis nitong nakuha ang gagawin. Kaya naman, siya ang pinaka-nahuli sa opisina. Habang nag-aayos ng mga gamit upang umuwi na, ay bigla niyang narinig ang paglapit ng tunog mayamang yapak ng sapatos na papalapit sa kanya. Bigla ay may kamay na tumulong sa kanyang ayusin ang mga papeles. Paglingon niya ay nakita niya si Lim na mukhang seryoso sa ginagawang pagtulong sa kanya. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Agatha kay Lim. Tinutulungan ka. Ano pa ba? Kaswal na sagot ni Lim. Ako na. Kaya ko. Hindi ako bata. Naiiritang sabi ni Agatha. Doon lamang siya hinayaan ni Lim at binitawan ang mga dala niya. It's been a long time. Biglang sabi ni Lim. Natigilan si Agatha. Alam ko, kung hindi mo mamasamain, aalis na ako. Pagalit na aniya, tsaka hindi na hinintay pa ang sagot ni Lim. Naiinsulto siya rito. Hindi makapaniwala si Agatha na may gana pa talagang magparamdam si Lim pagkatapos nitong umalis noon na wala man lang paalam sa kanya. Galit siya kay Lim. Naiisip ni Agatha na malamang umalis si Lim nang mapagtantong buntis siya. Dahil hindi siguro ganito karangya ang buhay ni Lim kung maaga itong naging batang ama. Habang si Agatha ang nagsumikap lahat at naisakripisyo ang kanyang pangarap noong umalis ang lalaki. Kinabukasan sa trabaho, maagang pumasok sa opisina si Agatha upang tapusin ang kaunti na lamang niyang trabaho. Sa oras na ito ay nakasuot na siya ng formal na damit. Kabubukas lamang din ng cafeteria sa loob ng building kaya dumiretso siya roon upang mag-order ng coffee. Habang nasa counter ay parang may naaamoy siyang pamilyar na amoy ng pabango. Kinuha kaagad ni Agatha ang sinerve na coffee pagkatapos ay tumalikod ngunit bigla ay bumuhos ang kape sa matipunong lalaking puros kulay itim ang suot. Nanlaki ang mga mata ni Agatha. Maging ang mga tao sa cafeteria ay napasinghap. Sa oras na ito ay lubos siyang kinabahan dahil naisip kaagad niyang baka masisante na talaga siya sa trabaho. Ala, Diyos mio Marimar! Sir, sorry po. Hindi alam ni Agatha ang gagawin. Nakita niya ang tissue at mabilis na ipinunas yon sa damit ni Lim. Mainit pa naman ang kape. Huwag mo nang alalahanin. Miss, gusto ko ng macchiato. Sabi ni Lim sa cashier. Sir, pasensya na po talaga. Ito po ang coat ko. Isuot mo na lang po muna. Natatarantang sabi ni Agatha at mabilis na hinubad ang damit niya. Nang mapansin ni Lim na masyadong lalantad pala ang dibdib at balikat ni Agatha, ay mabilis itong nag-react. Hindi na. Kaya kong magpalit ng damit sa taas.
Sagot naman ni Lim. Dumating ang order ni Lim at agad nitong kinuha yon, tsaka naglakad palayo. Agad naman siyang sinundan ni Agatha dahil nagigilty siya sa nangyari. Sir! Alam mo Agatha, bumalik ka na lang sa opisina mo. Hindi mo na kailangan pang magkunwaring may pakialam ka rito sa damit ko. Kahit ang totoo ay wala naman. Baka nga sinadya mo pa tong mangyari eh. Nagulat si Agatha dahil sa bigla ang sinabi ni Lim. Napahinto si Agatha sa paglalakad at gulat pa ring pinanood ang paglayo ni Lim sa kinatatayuan niya. Tuloy ay hindi niya malimutan ang sinabi ni Lim at magdamag niyang naiisip ang tungkol doon. Hindi maintindihan ni Agatha kung may iba pa bang ibig sabihin yon. Agatha? Natigilan siya nang tawagin siya ni Angela. Yes po, ma'am. Mabilis na sagot ni Agatha at humarap kay Angela. Narinig kong insidente kanina sa cafeteria. Nakakunot ang noo ni Angela. Napalunok na lamang si Agatha. Marahil ay nalaman ng boss niya sa cashier. Nagsorry na po ako kay Sir Lim. Tsaka hindi ko naman po talaga yun sinasadya. Kinakabahang aniya. Kung matagal ka lang sa posisyon mo, bakit tanggal ka na ngayon sa trabaho? Wala sino man ditong nagkagawa maski lapitan si Sir Lim. Pero ikaw, bubuhusan mo lang ng kape? Medyo tumaas pa ang boses ni Angela. Nagsitingin na naman ang ibang empleyado sa kinatatayuan nila. Ma'am, hindi po totoo yan. Hindi ko magagawang sadyaing buhusan ng damit ng boss ko. Sagot ni Agatha. Bago ka pa lang dito, Agatha, ha? Pasalamat ka dahil wala ko masyadong oras para maghintay ng bagong empleyado. Hindi ka pa ba nagpapasalamat dahil may tumanggap sa iyong maayos na kumpanya sa tinagal-tagal mong tambay sa bahay? Dagdag ni Angela. Nararamdaman na ni Agatha ang hiya sa balat ng katawan, lalo't lahat nakatingin ang mga empleyado sa kanya. I'm sorry po, ma'am. Hindi ko pa talaga sinasadya. At nagpapasalamat po kung tinanggap niyo ako sa trabaho. Nakayukong sabi ni Agatha. Mukhang ilang oras na lamang ay maiiyak na siya. Ganyan. Ito palang ID mo. Isuot mo to sa oras ng trabaho. Pumunta ka mamaya sa opisina ko dahil may ibang trabaho pang naghihintay sa'yo ron. Sabi ni Angela bago tuluyang umalis. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Agatha. Mabuti na lang at umalis na kaagad si Angela, kaya naman agad-agad siyang tumakbo sa banyo upang doon ilabas ang sama ng loob. Tuloy ay tambak na naman ang mga papel sa kanyang lamesa pagkatapos niyang makuha ang iba pang files sa opisina ni Angela. Nagsisiuwian na ang lahat. Siya lang na naman ang natira sa opisina. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan kasunod ng mga yapak ng sapatos. Nang makita niya sa screen na yon si Lim na papalabas ng opisina nito, agad-agad siyang tumayo at lumapit. Sir, gusto ko lang pong formal na makahingi ng tawad dahil sa nangyari kaninang umaga. Hindi ko po talaga sinasadyang lahat. Napapakagat sa labing sabi ni Agatha. Kahit galit siya kay Lim, ay naiisip niyang ito ang magandang gawin sa ngayon dahil amo niya si Lim at kahit kailan ay pwede siya nitong matanggal sa trabaho. Kailangan niya ang trabahong ito para buhayin ang anak niya. Kalimutan mo na ang tungkol doon. Kung ino-overtime mong sarili mo sa trabaho, mabuti sigurong umuwi ka na dahil baka magalit pang asawa mo. Sabi ni Lim na ipinagtaka ni Agatha. Sasagot pa sana si Agatha, ngunit mabibigat na yapak ng paalis na sapatos ang natamo ni Agatha na sagot. Araw-araw na lamang puyat si Agatha. Sa bahay kasi ay tinuturuan niya pa ang anak na mag-aral. Kaya naman, pinipili niyang maaga sa trabaho para maiwasang matambakan. Siya kasi ang nagre-record ng mga finances pagkatapos dumaan sa ibang mga empleyado. Hapon na ito, hindi na masakit ang araw sa balat. Napagod siya masyado kaya naisipan niyang sa rooftop kainin ang kanyang lunch food. Papalubog na ang araw. Masyado niyang na-enjoy ang view sa taas habang nakaupo sa lamesa na nasa rooftop. Bigla ay naamoy niya ang pamilyar na pabango at ang pamilyar na yapak ng sapatos. Paglingon niya ay si Lim ngayon na may dalang iced coffee.
Gusto niyang umalis ngunit masyadong makahalatang iniiwasan niya ang boss dahil hindi niya pa ubos ang pagkain. Sir, good noon po. Aalis na din po ako dito kapag tapos ko na ang pagkain ko. Pilit siyang ngumiti. Hindi, ayos lang. Kung gusto mong mapahinga, masarap ang hangin dito at tahimik. Nandito ako palagi para roon. Sagot ni Lim. Nangiti na lamang si Agatha at mabilis na tinapos ang pagkain. Huwag masyadong bilisan ng pagkain. Mabilaukan ka niyan. Babala ni Lim kay Agatha. Napansin pala ni Lim ang pagmamadali ni Agatha. May tatapusin pa akong trabaho. Marami-rami. Palusot ni Agatha. Sayang. Ang sarap pa naman sa pakiramdam dito. Maayos ang simoy ng hangin. Makabukas ay biglang umulan. Hindi ka na makabalik pa rito. Sabi ni Lim. Nakakunot na ngayon ang noo ni Agatha. Ayos lang. Pwede rin naman po akong bumalik dito kahit kailan. Basta maayos ang panahon. Sagot ni Agatha. Bigla ay lumingon si Lim sa kanya nang mapagtanto nitong nag-iimpake na siya ng gamit. Kilala kita, Agatha. Maliit na boses na sabi ni Lim. Doon ulit natigilan si Agatha. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir. Sagot niya. Nagsimula siyang kabahan. Ang galit sa loob-loob niya ay nagsisimulang masindihan. Agatha, sa kolehiyo. Hindi na hinayaan pa ni Agatha na matapos ni Lim ang sasabihin at mabilis siyang sumabat. 3 taon nang nakalipas. Kinalimutan ko na yon. Nasa ibang stage ng buhay na po tayo, sir. Empleyado mo na lang ako at boss kita. Masaya na tayo pareho. Sabi ni Agatha, tsaka mabilis nang umalis. Kinailangang umalis ni Agatha ng maaga dahil kahit anong oras ay baka masampal niya si Lim. Hindi pa rin pala napapawi ang galit niya rito. Umiiyak siya habang pababa ng building, habang inaalala ang isang gabing may nangyari sa kanila at ang bigla na lamang hindi pagsulpot ni Lim. Maraming tanong ang kinikimkim ni Agatha simula noon. Mga tanong na hanggang ngayon ay baon niya pa rin. Hindi rin mababawasan ang galit niya sa presence ni Lim. Pakiramdam ni Agatha ay kailangan pa muna niyang saktan si Lim ng pisikalan bago gumaan ang loob niya. 2 linggo na ang lumipas. Nasasanay na si Agatha sa trabaho. Siya na rin madalas ang isinasama ni Angela sa mga lakad tungkol sa trabaho dahil connected ang posisyon nila. Malaking araw ngayon para sa kumpanya dahil may interview si Lim kasama si Arabel. Ilalabas ito sa television. Kasama ni Agatha si Angela sa shooting. Silang empleyado lamang ang kasama dahil ang sekretary ni Lim ay nanganak noong mga nakaraang araw kaya si Angela ang sumama kay Lim. Lalo't second cousin pala ang dalawa. Agatha, may emergency lang akong babalikan sa opisina ha? Pagkatapos ng shooting ay dalhin mo itong mga gamit ni Sir Lim. At wag na wag mong bibitawan. Babantayan mo yan. Kapag kailangan ni Sir Lim ng assistance, nandito ka lang. Babalik din ako. Paalam ni Angela tsaka mabilis nang umalis. Napabuntong hininga na lamang si Agatha. Masuri niyang pinapanood ang interview. Ang ganda ni Arabel. Para itong Diyosang nahulog sa lupa. Naririnig pa ni Agatha ang kinikilig na daing ng mga staffs sa likod dahil sa dalawa. Kung kanina ay tungkol lamang sa mga business ang itinatanong ng isang star host, ngayon ay tungkol na sa kanilang personal na buhay. Hanggang sa napunta sa pag-aasawa. Kayo ba? Wala ba kayong balak na magkaroon ng sari-sariling pamilya? Handa na ba kayo? Ikaw, Arabel? Tanong ng host. Actually, ako kasi balak po kami ipakasal ng parents namin ni Lim. Pero hindi pa po namin napag-iisipan ni Limang tungkol doon. Proud na sabi pa ni Arabel. Halata ang pagkagulat ng mga kasamahan ni Agatha sa off-cam. Maging ang host ay kinailangan pa munang mag-pause ng ilang segundo bago ma-process ang sinabi ni Arabel. Talaga ba? Wow! Nice! Alam nyo, bagay na bagay talaga kayo. Isang CEO at model. Ship na ship kayo ng mga netizens eh. Hindi pa rin ako makapaniwala. Grabe. Talaga ba? Natatawa ngunit nagugulat ding sinabi ng host.
Si Lim ay tahimik lamang at mukhang walang balak magsalita. Si Arabel lahat ng sumasagot sa mga tanong. Hindi maipaliwanag ni Agatha kung bakit may kakaiba sa loob-loob niya ang parang nabasag. Gusto niyang umalis muna ngunit may mga bagahe siyang babantayan. Lalo pat baka mamaya ay kailanganin ni Lim ng kung ano. Ipinokus na lamang niya ang sarili sa gadgets at inihinto ang panonood sa set. Mukhang hindi kaya ni Agatha na makita pa ang dalawa sa set. Pagkatapos ng interview ay lumapit nga si Lim kay Agatha na mukhang nagmamadali. Kasabay pa rin si Arabel. Kailangan ko na talagang umalis, honey. May photoshoot pa kasi ako. Ayos lang yun. Bye. Ingat sa daan. Sagot naman dito ni Lim. Ngumiti si Arabel tsaka humalik pa sa pisngi ni Lim bago umalis. Hindi katagalan ay na-realize ni Lim na kaharap pala niya si Agatha. Nagtama ang mga mata nila. Ang kaninang ngiti ni Lim ay naglaho at mabilis na lumapit kay Agatha. Nasaan si Angela? Nagbago ang tono ng boses nito. Malamig at buo. May binalikan lang daw sa opisina. Baka magamit mo sa interview. Sagot ni Agatha. Magamit sa interview? Tapos ng shooting eh. Anong oras ba raw siya babalik? Dagdag na tanong ni Lim. Wala siyang sinabi. Pero ang sabi niya sa akin ay mabilis lang siya. Sagot ni Agatha. Anong oras ba siyang umalis? Tanong ni Lim. 30 minutes nang nakalipas. Sagot naman ni Agatha tsaka inayos ang mga gamit ni Lim. 2 bagahe lang yon na may laman ng mga products ng kumpanya at ibang essentials ni Lim. Wala na akong oras maghintay. I-text mo na lang siyang pauwi na tayo. May hinahabol pa akong meeting. Sabi ni Lim tsaka nagpaumunang maglakad. Habang si Agatha ay naiwan pa muna sa labas at hindi alam ang gagawin. Kaninang umaga kasi ay kay Angela siya nakasabay na kotse. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na. Biglang tawag sa kanya ni Lim. Teka, sa'yo po ba ako sasabay? Takang tanong ni Agatha kay Lim. Napangisi naman si Lim sa narinig. Bakit? May kasama ka bang kotse? Tanong nito. Napatanga na lamang si Agatha, tsaka mabilis na binuhat ang mga bagahe. Maliliit lamang yon ngunit may kabigatan din. Nang mapansin ni Lim na mukhang nahihirapan si Agatha, ay bumalik si Lim at ito na rin ang nagdala ng mga bagahe. Sumakay si Agatha sa likuran ng kotse at tahimik na lamang silang nasa loob ng kotse. Ngunit hindi maiwasan ni Agatha na hindi mapansin ang mga pinapatugtog ni Lim na musika sa loob ng kotse. Sir, baka pwedeng... Hindi na natapos ni Agatha ang sasabihin dahil sumabat si Lim. Bakit? May naalala ka ba sa mga musics na to? Halatang nanunuksong sabi ni Lim. Nag-ikot ng mata si Agatha. Alam na niya ang ibig sabihin ni Lim. Ayaw ko lang maisip. Sabi na lamang ni Agatha. Bakit? Magagalit bang asawa mo tuwing naalala mong relasyon natin dati? Natatawang tanong ni Lim. Doon ulit nasagap ang buong atensyon ni Agatha. Naiisip tuloy niyang sinasadya lamang ni Lim na patugtugin ang mga kantang yon dahil yun madalas ang tugtog nila tuwing nagde-date sila sa dalampasigan noong sila pa. Alam mo po sir, hindi na naman natapos ni Agatha ang sasabihin. Itigil mo nga po. Hindi ako sanay. Mas matanda ka pa kaysa sa akin. Sagot ni Lim. Lim, boss kita. Isa pa, hindi kita maintindihan. Bakit pang hilig mong ibalik ang past natin? Wala na yun. Kinalimutan na natin pareho. Isa pa, wala akong asawa. Naiinis nang sabi ni Agatha. Ayan ang kilala kong Agatha. Palagi akong sinusungitan at pinapagalitan dahil mahal niya ako. Natatawang sambit ni Lim. Lim, nagtutunog bantang sabi ni Agatha. Ano? Sinasabi mo ba sa akin wala kang asawa para pag-aanin ng loob ko? Too bad. Huwag mo nang dagdagan lahat ng kasinungalingan mo, Agatha. Seryoso ang boses ni Lim. Alam mo Lim, hindi kita maintindihan eh. Saan mo ba nakalap na may asawa ko? Wala akong asawa. Kung sino man ang nagsabi sa'yo niyan, siyang nagsisinungaling sa'yo.
Naiirita na talagang sabi ni Agatha. Talaga ba? Wala kang asawa? Asar pa ni Lim. Hindi na sumagot pa si Agatha dahil nabwibisit na siya masyado. Isa pa, totoong may tinatanim siyang galit sa lalaking ito. Kung tutuusin ay si Agatha ang may pinakamaraming hinanakit kay Lim. Ngunit bakit ang lakas ng loob ni Lim na mas magalit pa kaysa sa kanya? Tanong ni Agatha sa isipan. Bigla ay tumunog ang cellphone ni Lim. Agad nitong sinagot yun. Pagkatapos ng tawag ay lumingon ito kay Agatha. Cancel daw ang meeting. Sakto, gutom na rin ako. May gusto ka bang kainan dito? Tanong ni Lim. Nawiwirduhan na talaga si Agatha dahil sa mga pinagsasabi ni Lim. Hindi makapaniwala si Agatha na ganito pa rin pala ito umaakto. Kahit boss niya pa ito. Bago lang ako rito, sir. Wala pa akong kaalam-alam sa mga kainan dito. May alam ako pero karinderya. Matutuwa pa ako kung gusto mo talagang kumain dun. Sabi ni Agatha. Gusto ko. Pero itong unang beses na kakain tayo kaya gusto kitang dalhin sa mamahalin. Seryosong sabi ni Lim. Sir, naririnig mo ba ang sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Agatha. Ano? Gusto ko lang naman kumain. Seryosong muling sagot ni Lim. Hindi na lamang umimik pa si Agatha, saka hinayaan ng boss kung saan sila nito dalhin. Hindi katagalan ay tumigil ang sasakyan sa harap ng isang kilalang restaurant dahil dito madalas kumain ang mga artista at mga foreigners. Baba na, sabi ni Lim. Bumaba si Agatha ng kotse at mabilis na sinundan si Lim papasok. Nasanay lang kasi talaga si Lim na kumain sa mga mamahaling restaurant kaya gusto ni Lim rito. Isa pa, gusto lang pala ni Lim na kahit papaano ay magsama sila ni Agatha sa kahit na kaunting panahon. Mas lalo pa itong nagalak nang malaman nitong wala palang asawa si Agatha. Ngunit marami pa rin ang katanungang bumabagabag sa kanya. Dito tayo. Turo ni Lim sa paborito nitong spot sa restaurant. Sinundan naman siya roon ni Agatha. Hindi katagalan ay lumapit ang waiter na may dalang menu. Mauna kang pumili. Sabi ni Lim. Hindi na. Mauna ka na lang, sir. Gutom ka na. Pilit nang ngumiti si Agatha. Hindi ako o-order hanggat hindi ka nag-o-order ng sayo. Nangongonsensyang sabi ni Lim. Pati pa ba naman sa pag-order? Hindi makapaniwalang sabi ni Agatha. Pilit tinago ni Agatha ang pagkairita sa katawan tsaka mabilis na binuklat ang menu. Ngunit ganoon na lamang manlalaki ang mga mata niya nang makita ang mga presyo roon. Sir, masyado namang mahal. Ang pinakamurang meal ay 780? Napapalunok na sabi ni Agatha kahit napakasimpleng meal lang naman noon na carbonara. O-order ka ba o uuwi na lamang tayo? Tanong ni Lim. Ang waitress naman ay parang hindi natuloy komportable sa kinatatayuan dahil sa pagtatalo ng dalawa at gusto nang umalis doon. Bakit ba akong pinagdidesisyon mo kung kakain ka o hindi? Wala akong gustong kainin dahil busog ako. Ibig sabihin ba nun ay hindi ka kakain? Irita na muling boses ni Agatha. Napangisi si Lim. Gustong-gusto kasi ng lalaki kapag ganito ang ugali ni Agatha dahil mainitin din ang ulo palagi ni Agatha noong sila pa. Ma'am, sir, aalis na lang po ba ako? Halata ang kaba sa boses ng waiter ngunit sinamaan na lamang ito ng tingin ni Agatha dahilan kung bakit umatras na lamang ang waiter ng kaunti. Sasagot pa sana si Lim ngunit bigla ay malakas na tumunog ang tiyan ni Agatha. Ibig sabihin lamang na nagugutom siya. Napapikit siya at nakaramdam ng hiya sa sarili. Hindi pala gutom ah. Ano ba sa tingin mo? Na hindi ko kayang bayaran ng 780 na yan? Kainin mo lahat ng gusto mo. Kung gusto mo ay mag-take out ka pa. Natatawang sabi ni Lim. Tuloy ay nakaisip si Agatha ng gagawin. Alam kong ginagawa mo, Lim. Nagbabantang sabi ni Agatha. Sinenyasan ni Agatha ang waiter na lumapit na mabilis naman itong sinunod. Gusto ko nito, ito, 2 nito, 4 nito.
Tsaka itong pinakamahal sa menu nyo. Gusto ko rin itong pinakamahal na beef at itong lomi. Take out lahat yan. At para sa kakainin ko ngayon, gusto ko nitong caviar at itong spaghetti. Naiinis na paliwanag ni Agatha sa waiter pagkatapos ay nilingon si Lim upang tingnan ang reaksyon nito. Ngunit nakangisi lamang ang loko na mukhang tuwang-tuwa pa sa ginagawa ni Agatha. Kaya mo bang ubusin lahat? Natatawang tanong ni Lim na mas lalong ikinairita ni Agatha. Ang sabi mo, kukunin ko lahat ng gusto ko. Gusto ko lahat yun at babayaran mo lahat. Pagtataray ni Agatha. Baka nga bilhin ko na lang tong buong lugar para sa'yo eh. Sagot ni Lim. Natahimik na lamang si Agatha. Gulong-gulo na siya masyado sa mga pinagsasasabi ni Lim. Hindi na lamang siya sumagot at inabala ang sarili sa pag-iisip. Nang matapos nang mag-order si Lim, ay agad nang umalis ang waiter upang ihanda ang mga orders nila. Wala akong pupuntahan ngayon. Baka may gusto kang bisitahin o puntahan? Tanong ni Lim. Sir, hindi pa ba tayo babalik sa opisina? Tambak na yung trabaho ko. Sagot ni Agatha. Kung gusto mo, kaya kong ipagawa yun sa iba. Pwede akong mag-assign ng gagawa para hindi ka na mahirapan. Sabi ni Lim. Sir, alam kong ginagawa mo. Alam kong may pass tayo ngunit hindi mo na kailangan gawin to. Hindi ko deserve ang special treatment na to. Isa pa, matagal ng lahat. Masaya na tayo pareho. Seryosong sabi ni Agatha. Natigilan si Lim. Ilang segundo pa bago nito nagawang sumagot. Hindi ako masaya, Agatha. Isa pa, wala namang masama rito, di ba? Wala ka naman palang asawa. Di okay. Anong asawa ba, Lim? Wala akong asawa. Hindi ako kinasal. Anong klaseng issue na naman ba yung dati? Isa pa, itong pangarap mo dati, di ba? Sobrang saya mo pa nga habang kinukwento sa akin dating gusto mo maging CEO. Gusto mong maparetire ang parents mo sa pagtatrabaho at suklian sila. Tupad ng pangarap mo, Lim. Sagot ni Agatha. Agatha, hindi pa tupad ang lahat. Makahulugang sabi ni Lim. Kasi ako, magsisimula na ako ng bagong buhay. Masaya ako at nagpapasalamat ako at tanggap ako sa kumpanya mo. Pero bilang boss na ang tingin ko sa'yo, hindi bilang ex-boyfriend. Sabi pa ni Agatha. Nang umalis ako, binala kong magpaalam sa'yo. Mabilis na pinutol ni Agatha ang sasabihin ni Lim. Huwag ka na magkwento pa, pakiusap. Gagawin mo lang na complicated ang lahat. Hindi mo ibabalik ng explanation mong dati. Nasaktan ako, sinaktan mo ako, at pinag-isip ng marami. Ngunit okay na ako. Kung pwede bang kumain na lang tayo ngayon na iniisip na nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya? Sermon ni Agatha. Ngunit ang totoo'y idinideny lamang ni Agatha ang lahat. Mas lalong magiging komplikado ang lahat. May anak na siya kay Lim at ikakasal pa ito kay Arabel. Naiisip din ni Agatha na mas mabuting siya na mag-isa ang magpalaki sa bata, gayong kaya naman pala niya. Sa huli ay tahimik na lamang silang kumain. Sa Monday ay may gaganaping kaunting party sa lobby ng company. Para ito sa successful na partnership natin sa iba't ibang companies. Kailangan present lahat. Pumunta ka. Putol ni Lim sa katahimikan. Na-announce na ba ito sa ibang mga empleyado? Tanong ni Agatha. Hindi pa. Ikaw pa lang ang nakakaalam. Ngumisi si Lim. Kailangan ba riyan ng mga gowns? Tanong ni Agatha muli. Agatha, party? Isuot mong paborito mong damit? Sagot ni Lim. Napabuntong hininga na lamang si Agatha. Wala siyang balak pumunta dahil mas naiisip niyang makipag-bonding na lamang kay Riza, ang anak niya. Nang matapos silang kumain, ay pumunta na rin sila sa counter upang kunin ang mga takeout ni Agatha. Masyado palang naparami. Kaya mo bang ubusin lahat yan? Asar ni Lim. May mga kasama ako sa bahay, sir. Sagot ni Agatha kahit ang totoo'y nag-aalala rin siya dahil baka hindi nila ito maubos. Ngunit may mga kapitbahay naman sila at pwede niyang ipamigay. Paano yan? Dadalhin mo ba yan hanggang sa opisina? Tanong ni Lim. Doon muli napaisip si Agatha. Oo nga naman, masyado pang maaga para umuwi. Iuwi ko na lang sa amin.
Malapit lang naman dito at kayang lakarin. Sagot niya. Totoong malapit lang dito ang apartment niya. Ihahatid na kita. Sumeryoso ang boses ni Lim. Sir, sobra na. Ayoko. Pilit ni Agatha. Ginagawa ko to sa lahat ng mga empleyado ko, Agatha. Walang special treatment. Si Angela, madalas ko inihatid sa kanila. Sagot nito. Dahil second cousin mo siya. Pagrarason ni Agatha. Agatha, nasa loob ka na ng kotse ko. Kung hindi mo ituturo sa akin ang bahay mo, hindi ka makakalabas dito. Banta ni Lim. 6th District. Napipilitang sabi ni Agatha. Nagbuntong hininga na lamang si Lim bago pinaandar ang engine. Huwag kang ma-pressure. Ganito ako sa kahit na sino. Walang ibang ibig sabihin kung dun ka nag-aalala. Seryosong sabi ni Lim. Hindi na sumagot pa si Agatha. Nang marating nila sa apartment ay tsaka na nagsalita si Agatha. Kabado rin siya dahil baka mamaya ay lumabas si Riza. Aakit ako, dito ka lang. Huwag kang lalabas ng kotse dahil minsan may mga basagulerong bata rito na mahilig makipag-away at mambastos ng bagos sa paningin nila. Mabilis lang ako sa taas. Hindi na hinintay pa ni Agatha ang sagot ni Lim at mabilis na siyang umakyat. Kasinungalingan naman lahat ng sinabi niya. Buti at tulog pa si Riza pagdating niya at ang kapatid niyang babae ang naabutan niya. Pagkatapos noon ay dumiretso agad sila sa opisina at bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Mabilis ang araw at oras. Hindi na nagkaroon pa ng pag-uusap si Lim at Agatha. Lunes ngayon ng umaga. Ibig sabihin ay ngayon na ang araw sa party. Walang maisip na isusuot si Agatha. Ayaw kasi niyang pumunta rito, ngunit required pala ito sa kanila. Isa pa, katulad ng ginagawa nilang attendance kada umaga sa opisina, may gaganapin ding ganong attendance sa party para siguradong pupunta ang mga empleyado. Panigurado kasi ay lahat magagown kaya ayaw naman niyang ma-left out. Isa lamang ang naiisip niyang isuot, yung dress na sinuot niya dati sa college. Malaki yon sa kanya nung college pa siya, kaya nasisigurado ni Agatha na ngayon ay sasakto na yon sa kanya. Kulay pink na may pagka-vintage, isa itong fitted long dress na sleeveless. Wow, balik talaga ate ha? Asar ng kapatid niya. Tapusin mo na lang yan Eva, baka malate pa ako. Suway ni Agatha sa kapatid na nangaasar. Mommy? Bigla ay lumabas si Riza na mukhang hindi pa nakilala si Agatha dahil sa ayos nito. Oh, baby. Malambing na sabi ni Agatha. You're pretty, mommy. Sabi ni Riza. Niyakap naman ni Agatha ang anak. Pagkatapos niyang magbihis ay lumakad na siya. Gusto niyang sumakay ng jeep upang makatipid ngunit nakakahiya sa isip-isip niya lalo't nakaayos siya. Pagbaba ni Agatha ng taxi ay agad na siyang dumiretso sa lobby. Hindi pa naman nagsisimula ngunit marami ng tao. Kumuha na lamang siya ng plato upang abalahin ang sarili sa pagkain dahil mukhang wala siyang makakausap ngayong gabi. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na nga ang mga bisita at nagbigay pa muna ng mga speech ang mga CEO ng ibang kumpanya. At kung bakit nagkaroon ng party. Hindi lamang kasi mga empleyado ni Lim ang nasa party, kundi maging empleyado sa ibang kumpanya. Dito nila naisipang ganapin ang party dahil malaki ang espasyo ng building ni Lim. Halos 1 oras na ang nakalipas. Ang iba sa mga CEO ay nagsialis at natira na lamang ang mga empleyado na nagsimulang magsayaw sa dance floor. Palakas na ng palakas ang music kaya lumabas na lamang si Agatha upang magpahangin dahil hindi siya komportable roon. Naisip niyang magandang magpahangin sa rooftop. Dala niya ang pagkain niya at konting bote ng wine. Malaking tolerance niya sa alak kaya sigurado siyang hindi siya malalasing. Pumunta kaagad si Agatha sa kung saan siya dati nakaupo sa kanilang hap ang simoy ng hangin. Bigla ay may naamoy siyang pamilyar na pabango. Wala ka bang kasayaw sa baba? Boses yon ni Lim.
Ayoko lang ng masyadong maingay. Mas gusto ko rito. Ikaw, sir? Bakit nandito ka? Hindi ba dapat ay nakikiparty ka rin? Tanong ni Agatha. Mas gusto ko rin dito. Ngumisi si Liam pagkatapos ay naupo sa tabi ni Agatha. Hindi na sumagot si Agatha at ipinokus na lamang ang sarili sa pagkain. Akala ko pa naman ay may enjoy mong party. Sabi ni Liam. Bakit ako? Ang party ay para sa tagumpay ng implementation ng malaking project ng kumpanya, 'di ba? Na-enjoy naman ng ibang empleyado. Sabi ni Agatha. Malakas na ngisi lamang ang isinagot ni Liam. Ilang segundo ay parang naiilang na si Agatha. Paglingon niya kay Liam ay nagtama ang mga mata nila. Nakatitig pala ang binata sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Agatha. Hindi ko mapigilang hindi mapatitig, Agatha. Lalo't suot mong dress na pinili ko para sa'yo noon. Ngumisi ito. Nagpa-require ng attendance si Ma'am Angela, kaya wala akong choice kundi pumunta. Wala rin naman akong balak bumili ng susuotin, kaya ito ng choice ko. Paliwanag ni Agatha. I see. Baka gusto mong bumaba muna at kumain sa labas. Biglang tanong ni Liam. Sir, may party sa kumpanya mo tapos kakain ka lang sa labas? Maraming pagkain sa baba, di ba? Tanong ni Agatha. Ngumisi lamang si Liam pagkatapos ay naupo sa tabi ni Agatha. Agatha, sa panahon natin sa college. Mabilis na pinutol ni Agatha ang sasabihin ni Liam. Hindi ba't kinalimutan na natin yan? Mabilis na tanong ni Agatha. Kahit ngayon lang, Agatha, pag-usapan natin. Hindi ko kayang hindi isipin ang tungkol doon hanggat nakikita kong suot mo. Sabi ni Liam. Hindi na lamang sumagot si Agatha. Naisip din niyang magandang oportunidad ito upang magkalinawan silang dalawa. Agatha, minahal mo ba talaga ako noon? Biglang tanong ni Liam. Nagulat si Agatha sa narinig. Anong klaseng tanong yan, Liam? Ikaw ang una kong boyfriend. Sa tingin mo ba, fake pa rin ang pinapakita ko sa'yo noon? Pero, bakit hindi mo ako hinanap? Inosenteng tanong ni Liam. Liam, paano kita hahanapin? Bigla ka na lamang nawala na parang bula. Wala ka man lang paalam at walang nakakaalam saan ka nagpunta. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko kung bakit hindi ka nagpaalam? Sagot ni Agatha. Natigilan ng ilang segundo si Liam bago nagawang sumagot. Dahil ang sabi sa akin ni Rufa ay kakasal ka na kay Derek at wala ka man lang sinabi sa akin. Ano? Liam? Si Derek? Magkaibigan lang ang parents niya sa parents ko. Pero wala kaming ganong relasyon. At naniwala ka pa talaga kay Rufa, ha? Alam mo namang gusto lamang nung sirain kung anong meron tayo dati. Ni hindi mo man lang ako nagawang tanungin. Hindi mo alam kung paano ako mabaliw. Kakaisip kung saan ka nagpunta. Baka napano ka na. Baka kaya ka umalis nang hindi nagpapaalam dahil ayaw mo na sa akin at hindi mo na ako mahal. O baka takot ka lang sa responsibilidad. Mabilis na itinikom ni Agatha ang bibig nang ma-realize na lumalayo na ang ibig niyang sabihin. Hindi pa siya handang sabihin kay Liam ang tungkol kay Riza. Naiisip niyang hindi pa ito ang tamang panahon doon. Si Rufa naman ang kalaban ni Agatha sa campus noong sa college. Masamang ugali ni Rufa at gusto nito si Liam kaya naman ginagamit ni Rufa ang kayamanan dahil desperado itong maakit si Liam noon. Hindi naman inaasahan ni Agatha na umabot pala ng ganon ang mga paninira ni Rufa. Sa ngayon naman ay happily married na si Rufa kaya wala nang problema rito. Anong responsibilidad, Agatha? Hindi kita nagawang kausapin at magpaalam dahil hindi ka pumasok ng 2 days. Alam kong tagong relasyon natin at ayaw mong malaman ng parents mo kaya hindi na ako pumunta sa inyo. Dahil ayaw kitang mapahamak. I'm sorry dahil naniwala ako kay Rufa. Ngunit may ipinakita siya sa akin nung litrato niyo ni Derek na magkayakapan. Sagot naman ni Liam. Liam, magkayakapan lang kami noon at normal na sa amin yun. Niyakap ako ni Derek dahil aalis din siya sa pa-abroad. Hindi ako pumasok dahil sa personal na rason. Hinintay kitang mag-text. Paulit-ulit kitang tinatawag at tinetext pero hindi ka sumasagot. Sino ba talaga sa tingin mo ang may karapatang magalit sa atin dito, ha?
Hindi na napigilan ni Agatha ang sarili dahil naiiyak na siya. Absent siya ng 2 days noon dahil nalaman niyang buntis siya at hindi pa siya noon handang sabihin kay Liam dahil parehas silang nasa college. Ngunit nung dumating ang oras, nasasabihin na niya kay Liam at saka naman ito nawala. Si Derek naman ay childhood friend ni Agatha at madalas iyon sa bahay nila kaya parang magkapatid na rin ang turingan nila. Hindi naman inaakala ni Agatha na pag-iisipan pala yun ng masama ni Liam. Okay, naiintindihan ko na. Bigla'y binitawan ni Liam ang hawak na bote ng wine tsaka niyakap si Agatha na paiyak na. I'm sorry. Pinalitan ko ang SIM card ko dati. Alam kong naging gago ako sa ginawa ko, Agatha. Ngunit nahihirapan din akong magpaalam sa'yo nun dahil hindi ko sigurong kayang umalis nang nahihirapan ka. Pero mas lalo mo akong pinahirapan, Liam. Umiiyak na talagang sabi ni Agatha. Kumawala sa yakap si Liam, tsaka hinawakan sa magkabilang pisngi si Agatha. Dininig siguro ni Lord ang kahilingan kong makita kang muli, Agatha. Gusto kong balikan ka sa probinsya, ngunit natatakot akong makitang may ibang pamilya ka na. Hindi ako kasal, Liam. Sabi ni Agatha. Alam ko, Agatha. And I'm really sorry. Alam kong hindi lamang ito maayos ng basta sorry. Gusto kong bumawi, Agatha. Kasi kahit 3 taon lang nakalipas, ikaw pa rin palaging tinitibok nito. Kinuha ni Liam ang kamay ni Agatha at ipinaramdam sa kanya ang mabilis na pagtibok noon. Liam, iba na ang takbo ng buhay natin ngayon. Iwanan na lang natin ang lahat sa college. Hindi pa man natapos ang sasabihin ni Agatha, ay bigla na lamang siyang hinalikan ni Liam sa labi. Ngunit ang hindi maintindihan ni Agatha ay gustong-gusto niyang itulak si Liam palayo, ngunit hindi kaya ng buong katawan niya. Nang ipikit ni Agatha ang kanyang mga mata, ay parang pinakalma ng mga labi ni Liam ang nag-aapoy na galit sa loob-loob niya. Ipinulupot niya ang magkabilang kamay sa batok ni Liam upang hindi ito makawala. Ilang segundo rin ang itinagal ng kanilang mga labi. Parehas silang ibinabalik ng ganoong sensasyon noong panahon nila sa college. Agatha, mahal pa rin kita. Takot na takot ako. Hindi ko kayang makita kang ikasal. Kaya ako umalis. Hindi ko kakayanin. Mukhang ikamamatay ko. Maraming salamat at nandito ka. Sabi ni Liam. Ngunit hindi magawang magsalita ni Agatha. Masyadong natrap ang utak niya sa halik na yon. Hindi maintindihan ni Agatha kung bakit tinutulak niya palayo si Liam, ngunit hinayaan pa rin ang lalaking gawin yon sa kanya. Sir, bababa na muna ako. Kailangan ko ng pagkain. Natatarantang sabi ni Agatha at hindi na hinintay pa ang sagot ni Liam at basta na lamang bumaba. Ang totoo'y tumuloy si Agatha hanggang sa kanilang bahay ng gabing yon. Hindi siya nakatulog ng maayos pagkatapos. Binabangungot siya ng pag-uusap na yon at ang halik. Kinaumagahan, medyo na-late siya sa trabaho at ganun din ng ibang empleyado. Okay naman dahil wala masyadong pinagkakaabalahan sa trabaho. Ngunit nagulat si Agatha nang makitang merong bouquet na mga chocolates sa kanyang table. Paborito niya ang chocolates kahit noong college pa siya. Dairy milk at mamahaling mga Toblerone. Yung palagi ang binibigay ni Liam sa kanya dati sa college. Wow! May pa-bouquet? Kanino galing? Tanong ng tsismosa niyang kasama sa trabaho. Naabutan ko lang din dito eh. Nahiyang sabi ni Agatha. Pwede pa hingi? Walang hiyang sabi ng kasama niya sa trabaho. Binigyan naman niya ito sa mga tsokolateng yon dahil masyadong marami. Naghahanap siya ng tiyempong makausap si Liam dahil hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Ngunit hindi niya ito matsyempohan. Pareho silang nagiging abala sa trabaho. Lumipas ang 2 linggong ganon ang setup. Umaumaga na lamang siyang nakakakita ng bouquet of chocolates. Kung hindi tsokolate, ay mga paborito niyang pagkain. Hindi niya maipagkakailang nasasanay na siya rito at minsan na rin siyang napangiti ng mga pabulaklak ni Liam.
Katulad ng dati, siya na naman ang nahuling aalis sa trabaho dahil ang lahat ng mga kasama niya ay tapos na. Kaunti na ang tao sa kumpanya. Nang matapos siya, ay kaagad na siyang bumaba ngunit masyadong malakas ang ulan. Mag-aalas 9 na pala. Sa kabilang side kasi ng kalsada, pwedeng maghintay ng taxi pero mahihirapan siyang tumawid nang hindi nababasa lalo't mukhang bagyo na ito. Bigla ay may tumigil na kotse sa harapan niya. Bumukas ang bintana nun at si Lim pala yun. Napairap ng mata si Agatha. Sasakay ka o sasakay ka? Natatawang tanong ni Lim. Gusto pa sanang mag-inarte ni Agatha, ngunit wala na siyang choice. May anak siyang uuwian sa bahay. Isa pa, mukhang kaunti na lang din kasi ang dumadaang taxi sa highway. Lumapit siya kay Lim na ngayon ay malawak ang ngisi tsaka sumakay. Ayos, gutom din ako. May alam akong magandang puntahan. Sabi ni Lim. Nagtaka naman si Agatha. Hindi ka ba uuwi? May trabaho pa bukas Takang tanong niya. Ako ang boss. Pwede ako malate. Sabi ni Lim. Empleyado ako at hindi ako pwedeng malate. Giit ni Agatha. Ikaw ang nag-iisang exception. Pwede kang malate at pwede kang pumasok sa opisina kung kailan mo gusto. Sabi ni Lim. Sir, pwede ba? Nililigawan mo ba ako? Hindi napigilan ni Agatha ang sariling itanong yon. Malawak namang ngumisi si Lim. Paano mo nasabi? Sir, wala akong alam na ibang taong pwedeng maglagay ng mga bulaklak na yun sa lamesa ko. Ikaw lang. Sabi ni Agatha. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Lim. Sir, boss ka, empleyado mo ko. Sabi ni Agatha. Naisip din niya si Arabel. Wala akong makitang masama doon, Agatha. Bumabawi ako sa'yo. Please, hayaan mo muna ako. Ang tagal kitang hinintay. Sabi ni Lim. Napabuntong hininga na lamang si Agatha. May parte din naman sa kanyang kahit papaano ay napapasaya siya sa gabing ito kaya mabuti sigurong bigyan niya ito ng subok. Ngayon lang, sabi ni Agatha. Nangisi lamang si Lim. Hindi katagalan ay narating nila ang building. Halatang mamahalin ito at mukhang puro ito restaurants. Pagpasok nila sa loob ay dumiretso sila sa elevator hanggang sa marating ang rooftop. Maulan pa rin ngunit hindi apektado ang rooftop dahil isa pala itong coffee shop na tanaw ang buong syudad. Kaya naman marami ang narito. Masarap magkape sa ganitong klima ng panahon. Bulong ni Lim. Kinilabutan naman si Agatha dahil sa biglaang bulong na yon. Nauna si Lim upang maghanap ng uupuan nila. Sakto at napili nito kung saan tanaw ang buong syudad. So, katulad ng usual? Macchiato? Tanong ni Lim. Tumango na lamang si Agatha. Masyado siyang nabibighani sa ganda ng tanawin. Tanaw pa kasi rito ang bundok na may mga ilaw dahil sa mga taong nagkakamping siguro. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Lim. Paulit-ulit na tumango si Agatha. Gustong-gusto niya. Nakaka-relax masyado. Kailangan niya ito dahil sa nakakapagod na dumaang pangyayari. Kaya pa kitang dalhin sa kung saan mo gusto, Agatha. Handa akong ipakita sa iyong buong mundo. Sabi ni Lim. Paglingon ni Agatha ay nagtama muli ang kanilang mga mata. Lim, tawag ni Agatha. Seryoso ko sa iyo, Agatha. Dagdag pa ni Lim. Mukha kang nagbibiro sa paningin ko, Lim. Pamimiloso po ni Agatha. Kinuha bigla ni Lim ang kamay ni Agatha. Agatha, tinutupad ko lamang ang pangako ko sa iyo noon. Dadalhin kita sa kung saan mo gusto. Hindi magawang magsalita ni Agatha. Agatha, I'm really sorry. Alam kong naging duwag ako noon, pero lubos na akong nagsisisi. Patawarin mo sana ako. Alam kong hindi madali pero hayaan mo akong bumawi. Seryosong sabi ni Lim. Matagal bago nagawang magsalita ni Agatha. Inamin kong sobra akong nagalit sa'yo noon, Lim. Hinanap kita. Halos mabaliw ako kakaisip kong nasan ka. Akala ko hindi mo na ako mahal. Akala ko iniwan mo na ako dahil lamang sa nakuha mong gusto mo.
Nag-absent ako ng 2 days dahil nahihirapan akong sabihin sa yung totoo. Pero nung puntahan kita sa inyo, wala ka na. Sasabihin ko na sana sa yung totoo. Bigla ay naputol ang sasabihin ni Agatha nang mag-ring ang phone ni Lim. Teka lang, si Mama. Sabi ni Lim, tsaka umalis na muna upang sagutin ito. Natigilan si Agatha. Aaminin na sana niya ang totoo kay Lim. Ngunit naiisip niyang siguro hindi pa ito ang tamang oras para roon. Ano nga ulit yun? Tanong ni Lim pagbalik nito. Wala. Anong meron sa tawag mo? May problema ba? Mabilis na pagpapalit ni Agatha sa topic. Wala. May occasion lang. Yung sinasabi mo. Anong ibig mong sabihing totoo? Tanong ni Lim. Ngunit bago pa man makapagsalita si Agatha, ay dumating pa ang waiter upang mag-serve. Ang totoo, may lagnat ako noon kaya hindi ako nakapasok ng 2 days. Pagsisinungaling niya. Walang problema sa akin, Agatha. Ang mahalaga ay nandito ka. Nakangiting sabi ni Lim. Ngumiti na lamang pabalik si Agatha. Napansin niyang lahat ng nakahandang pagkain ay lahat niyang paborito. Hindi pa rin pala nakakalimutan ni Lim ang mga paborito niya. Tumila na rin ang ulan at medyo kita na rin ang mga bituin sa kalangitan. Ang sarap sigurong pagmasdan ng mga bituin ng nasa taas ng bundok na yon, no? Tukoy ni Agatha sa nasa harapan nilang bundok. Panigurado. Hindi ba't na-try na nating mag-camping dati sa college? Ngumiti si Lim at hindi katagalan ay si Agatha nang may naalala sila pareho. Nung paulit-ulit kang madapa dahil napaka-clumsy mo. Tumawa ng malakas si Agatha, ngunit pinigilan din ang sarili nang ma-realize na nasa public pala sila. Sus, ang arte mo nga nun. Nagpabuhat ka pa sa akin kasi feeling mo may snake sa paligid eh. Bigat mo nga nun, sakit sa likod. Asar ni Lim. Duh, ikaw nag-offer nun. Isa pa, enjoy na enjoy ka pa nga habang nasa likod mo ako eh. Ew, sabi mo pa nga, akong charger mo kasi na-energize ka. Tumawa sila pareho sa sinabi ni Agatha. Ang ganda ba naman ng charger ko? Sabi ni Lim na kumindat pa. Napagkamalan mo pang multo yung isang guy na kasabay nating mag-hike? Siraulo ka talaga. Muntik na siyang maiyak eh. Hindi makapigil ng tawa si Agatha. Lumipas ang ilang minutong tungkol sa college days nila ang usapan. Nananakit na ang tiyan ni Agatha, kakatawa. Namiss ko to. Biglang sabi ni Lim. Natigilan naman si Agatha. Ang alin? Tanong niya. Yung makapagtawanan ulit sa'yo. Simula nang makapaghiwalay tayo. Ngayon lang siguro ko tumawa ng ganito eh. Sumeryoso ang boses ni Lim. Ako rin, Lim. Sagot ni Agatha. Ngayon lamang niya na-realize na ganoon din pala si Agatha sa sitwasyon nila. Kain na, marami ka pang uubusin. Pag-iiba ni Lim ng usapan. Tumawa na lamang silang pareho at nagsimulang kumain dahil ang daming in-order ni Lim. Kalaunay umalis na rin sila sa coffee shop na yon tsaka inihatid ni Lim si Agatha dahil mag-aalas 10 na nun. Hindi tuloy makalimutan ni Agatha ang gabing yon. Naisip na niyang sasabihin na niya kay Lim ang totoo. May karapatan din naman kasi si Lim na malaman ito. Kahit na anong maging resulta ay tatanggapin na lamang ni Agatha. Hinalikan niya sa noo ang anak na si Riza bago matulog. Kinaumagahan, maaga si Agatha muli sa trabaho at sumitsyempo na lamang ng magandang timing upang imbitahan si Lim na mag-dinner sila at doon niya sasabihin ang totoo. Bigla ay natahimik ang buong opisina na parang may pumasok na masamang hangin. Tita Gretchen, bulong ni Agatha nang makita ang kakaibang aura ni Gretchen papasok sa kumpanya. Ito ang nanay ni Lim. Dati pa lamang ay hindi naboto si Gretchen sa relasyon ni Agatha at Lim. Bigla ay basta na lamang lumapit si Gretchen kay Agatha tsaka siya dinuro-duro. Ikaw manloloko ka! Kaya ako nga pinaalis si Lim dati sa probinsya mo para tigil-tigilan ka na niya. Pero ang kapal ng mukha mong sundan dito ang anak ko. Nahanap po pa talaga itong kumpanya namin ha? Tigas din ang mukha mo eh, no? Galit na sabi ni Gretchen. Pinalilibutan na sila ng mga tao. Tita,
Hindi ko po sinusundan si Lim. Hindi na natapos ang sasabihin ni Agatha dahil nagsalita na naman si Gretchen. Alam mo naman sigurong may fiancé ng anak ko, hindi ba? Sobra ka na bang kinakate, Agatha? Tigilan mo ng anak ko dahil nakatakda ng kasal nila ni Arabel next week, sabi pa ni Gretchen. Tita, wala naman po akong ginagawa. Isa pa, sumusobra na po mga pinagsasabi niyo. Hindi po yan totoo. Naiiyak ng sabi ni Agatha. Angela, ayoko nang makitang babaeng to rito sa kumpanya ng anak ko. Tawag ni Gretchen kay Angela. Pero ma'am, magaling po sa trabaho si Agatha. Hindi na natapos ni Angela ang sasabihin. Angela, I am the former CEO of this company at anak ko ngayon ang nakaupo bilang CEO. Tanggalin mo sa trabahong babaeng to. O baka ikaw ang ipatanggal ko sa trabaho? Sigaw ni Gretchen. Kinuha na lamang ni Agatha ang mga gamit niya sa desk. Nagsisiunahan na ang kanyang mga luha sa pagbuhos. Ako na lang pong aalis, ma'am. Sabi ni Agatha dahil mukhang nahihirapan pa si Angela na sundin ang utos ni Gretchen. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ni Gretchen. Noong college pa lamang sila ay nagagalit si Gretchen tuwing nakikita nitong magkasama si Lim at Agatha. Matapobre ang ina ni Lim, kaya naman ganito ito umakto. Halos hindi na makahinga sa pag-iyak si Agatha nang umuwi sa bahay at nag-impake ng mga gamit. Sa ngayon ay hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit gusto lamang niyang mapalayo sa opisina. Umuwi na muna silang tatlo sa probinsya. Naiisip ni Agatha na ipagpahinga na muna ang sarili bago maghanap muli ng trabaho. Sa ngayon ay 3 lamang silang nasa bahay dahil namalengke ang ina ni Agatha habang ang papa niya ay nagtatrabaho sa bukid. Ate, may coaching paparating! Biglang sabi ni Eva. Paglabas ni Agatha upang tingnan ay nakita niya si Lim na nasa labas. Hindi maipinta ang emosyon ng mukha nito. Agatha. Tawag ni Lim. Mabilis na pumasok si Agatha, ngunit sinundan siya ni Lim sa loob. Agatha, I'm so sorry. Pakiusap. Harapin mo ko. Mag-usap tayo. Malambing na sabi ni Lim. Anong ginagawa mo rito? Pagalit na sabi ni Agatha. Agatha, nandito ako para kausapin ka. Kausapin mo ko. Sagot na naman ni Lim. Ayaw kitang makita, Lim. Umalis ka na. Pumasok si Agatha sa kwarto niya, ngunit sinundan siya ni Lim. Sa ulo pa rin ni Lim ang bawat sulok ng bahay ni na Agatha dahil minsan na ito rito. Si Eva naman ay kinuha si Riza upang bantayan dahil alam nitong mag-aaway na naman ang dalawa. Agatha, alam kong naguguluhan ka. Naputol ang sasabihin ni Lim dahil sumabat si Agatha. Naguguluhan? Lim, yun magtawag mo doon? Ipinahiya ako ng mama mo sa harap ng maraming tao. Nagmukha akong malandi at desperado, Lim. Nawalan ako ng trabaho na ilang araw ko ring hinanap, iniyakan at pinaghirapan, Lim. Napakalaga sa akin ng trabaho dahil may binubuhay ako. Pero hindi ko na kayang bumalik. Hindi itong unang beses na ginawa ito ng mama mo, Lim. Nung unang beses, ipinahiya niya ako sa mga classmates natin at sinabihan akong malandi. Hiyang-hiya ako, Lim. Hindi na napigilan ni Agatha ang sarili. Ang mga luha niya ay nagsisiunahan ng mahulog. Natigilan si Lim at matagal bago nakapagsalita. I'm really sorry, Agatha. Hindi ko alam na nandun siya kahapon. Mababa ang boses ni Lim. Lim, gusto ko munang magpahinga. Hindi ka na dapat nag-abala pag pumunta rito. Tumalikod kaagad si Agatha at naglakad palabas. Ngunit sunundan pa rin siya ni Lim. Pilit na pinakalma ni Agatha ang sarili. Aalis na sana si Agatha, ngunit bigla na lamang niyang naramdaman ang mainit na yakap sa likod niya. Pinulupot ni Lim ang kamay nito sa may bandang tiyan ni Agatha upang hindi siya makawala. Agatha, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang malayo sa'yo ulit. Pakiusap. Ayoko nang malayo pang muli sa'yo. Maging ang boses ni Lim ay naiiyak na rin. Lim, hindi tayo pwede. Langit ka at lupa ako. Tingnan mo naman itong bahay namin. Hindi ka nababagay rito. Tama ang mama mo.
Hindi ka bagay sa akin. Pinilit ni Agatha na tibayan ang loob at tumigil sa pag-iyak. Hindi totoo yan, Agatha. Isa pa, wala akong pakialam sa mga ganong bagay. Ikaw lang ang babaeng nakapagparamdam sa akin ng ganito, Agatha. Kaya kong talikuran ng lahat, makasama ka lang. Kaya kong talikuran ng lahat-lahat para sa'yo. Sabi ni Liam. Liam, balikan mo si Arabel. Hinihintay ka na nun, panigurado. Nagpunas ng luha si Agatha, tsaka pinilit na tanggalin ang kamay ni Liam, ngunit masyado siyang malakas. Hindi kita iiwan, Agatha. Yung kasal namin ni Arabel, pinakancel ko na kahapon. Hindi na rin ako makabalik sa mansyon ni Mama dahil doon. At wala na rin akong balak bumalik. Paliwanag ni Liam habang dinadama ang pagyakap kay Agatha. Liam, bakit mo ginawa yun? Sundin mo mama mo. Sabi ni Agatha. Galit siya, pero wala rin siyang magagawa dahil hindi ko naman gusto si Arabel. Masama ugali ni Arabel. Hindi ko kayang magkaroon ng pamilya kasama siya. Madramang banggit ni Liam. Hindi sumagot si Agatha. Agatha, hindi ako tumigil sa kaiisip sa'yo. Hindi ako tumigil na ibigin ka. Kaya hindi ka na makakawalang muli. Pangako, hindi na magagawa ni Mama ulit yun sa'yo. Pinapangako ko, Agatha. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng chance. Bulong ni Liam na nagmamakaawa. Pumatak ang mga luha ni Agatha dahil sa iba't ibang emosyon. Humarap siya kay Liam, tsaka ito niyakap ng mahigpit. Nagtagalan ang mga yakapan nila. Liam, may sasabihin sana ako sa'yo pero huwag ka magagalit. Bulong ni Agatha, tsaka sila naghiwalay sa yakapan. Hindi ko kayang magalit sa'yo, Agatha. Sinserong sagot ni Liam. Magsasalita pa sana si Agatha, ngunit bigla na lamang lumabas si Riza na halatang bagong gising. Mommy? Sa likod ay si Eva na nag-peace sign sa dalawa. Marahil ay hindi napigilan si Riza. Riza anak, gising ka na pala. Mabilis na pinuntahan ni Agatha ang anak. Anak? May anak ka na? Tanong ni Liam. Natigilan si Agatha. Tumayo siya at lumapit kay Liam. Ilang segundo bago siya nakasagot. Kahapon, naghahanap sana ako ng paraan para sabihin sa iyong totoo. Ngunit naunahan akong matanggal sa trabaho. Ang sabi ng mama mo'y ikakasal ka kaya pakiramdam ko wala ka ng pakialam. Sabi ni Agatha. Gulong-gulo naman si Liam. Anong ibig mong sabihin? Liam, ito ang ibig kong sabihin. I'm so sorry. Hindi ko sinabi sa iyo kaagad kasi natatakot akong kunin mo si Riza nung gabing nasa coffee shop tayo. Sasabihin ko na sana pero pakiramdam ko hindi pa ako handa. I'm sorry. Sabi ni Agatha na umiiyak muli. Agatha, hindi ko maintindihan. Naguguluhang sabi ni Liam. Naupo si Agatha tsaka kinausap si Riza. Riza, you want daddy, diba? Siyang daddy mo. Turo ni Agatha kay Liam. Parehas nagulat si Riza at Liam sa isa't isa at mukhang pinoprocess pa ang sinabi ni Agatha. Ngunit bigla na lamang ay masayang sambit. Nitumakbo si Riza papunta kay Liam tsaka ito niyakap na hanggang hita lamang ang abot. Yay! Daddy! Agatha. Yun lamang na ibulong ni Liam. Liam, ikaw ang ama ng anak ko. Tuluyan nang pumatak ang mga luha ni Agatha habang si Liam ay hindi alam kung ano ang gagawin. Binuhat na lamang nito si Riza, tsaka naiiyak na niyakap ang bata. Kinakabahan si Agatha sa magiging reaksyon ni Liam, ngunit sa loob-loob ni Agatha ay tatanggapin na lamang niya maging anuman yun. Agatha, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Tanong ni Liam. I'm sorry, hindi pa ako handa at natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Natatakot akong baka hindi mo magustuhan si Riza. Sabi ni Agatha. Agatha, anak natin to. Paano hindi ko tatanggapin? May kasamang galit na ang boses ni Liam. I'm really sorry. Sasabihin ko naman sa iyo eh. Paliwanag ni Agatha. Daddy, huwag mo pong paiyakin si Mommy. Naiiyak na sabi ni Riza. Hindi anak, masaya lang si daddy mo.
Sagot ni Lim. Dahan-dahang lumapit si Lim kay Agatha at ibinaba si Riza. Niyakap nito si Agatha. I'm sorry. Masaya akong nandito si Riza. Pero sana, huwag ka na muling magtatago sa akin ng mga ganitong bagay. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Bulong ni Lim kay Agatha. Niyakap siya pabalik ni Agatha tsaka bumulong. I'm really sorry. Salamat at inanggap mo si Riza. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Agatha. Hindi ako makapaniwala. Daddy pala ako. Naiiyak sa tuwang sabi ni Lim. Ngunit sa loob-loob ni Agatha ay nagsisisi siyang itinago niya ito ng matagal kay Lim. Gayong napakasaya ni Lim nang makita ito. Dahan-dahang tumango si Agatha, saka lumapit sa mag-ama. I love you, Lim. Noon pa, pag-amin ni Agatha. Mahal na mahal din kita, Agatha. May bahid ng lungkot ang mukha ni Lim. Marahil ay dahil sa hindi nito nalaman kaagad ang tungkol kay Riza. Niyakap silang pareho ni Agatha. Wala na siyang ibang mahihiling pa kung hindi ang masaya at kumpletong pamilya. Sa huli ay namuhay silang pareha sa probinsya. Doon sila nagpatayo ng business. Ang malawak na lupa ni na Agatha ay ginawa nilang farm kung saan nag-hire sila ng mga farmers upang magtanim ng mga prutas na in demand sa market. Hindi ganon karangya ang kanilang buhay ngunit sapat ang kinikita nila upang makuha ang mga gusto nilang makuha. Walang buwan ang lumipas nang nagpasya silang magpakasal. Hindi kalaunay natanggap din ni Gretchen ang pamilya ni Lim. Ngunit gayon pa man ay sa probinsya pa rin sila nakatira. Ang magmamana ng kumpanya ni Lim na iniwan nito ay si Riza. Sa pagsapit ng ilang taon ay biniyayaan din sila ng 3 pang anak. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya ay nasisigurado nilang walang pagsubok ang kayang makapagpahiwalay sa kanilang lahat.